Minsan pa po, magandang umaga at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Kung handa na po ang inyong mga Biblia, buksan po natin ang aklat po ng Episo, Kapitulo 5, versikulo 25 hanggang 33. Sinabi po dito sa salita ng Panginoon, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito, upang ang iglesia ay italaga sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang iglesia, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, pagkus ito'y pinapakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa iglesia ang tinutukoy ko. Subalit, ito'y tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Now, sa umagang ito, pag-uusapan po natin yung tinatawag na dwell with understanding. Maraming nagsasamang mag-asawa na hindi nagkakaunawaan. Napakahalaga po kasi ng salitang understanding. Kung atin pong titingnan, ang key po para lumago ang isang relationship ay understanding, no? Love and understanding. Naintindihan ko po na si King Solomon, ang hiningi niya sa Panginoon ay hindi po wisdom agad-agad. Ang una niyang hiningi is understanding. Mayroon pong quotation na nagsasabi, seek to understand rather than to be understood. Ngayon po, ang topic po natin ay para sa mga asawang lalaki. So, maghanda po mga asawang lalaki. Nais ko iparating sa inyo that the responsibility to understand our spouse is what keeps married life interesting and stretching. Bilang asawang lalaki, dapat po nating maintindihan na mayroon po tayong responsibilidad sa ating mga asawa, no, kanya-kanyang asawa, and we have to know na sabi din ng Biblia sa atin na kung pagmamahal ang pag-uusapan, mahalin ang asawa tulad din po ng pagmamahal kay Kristo, pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Now, bilang isa pong asawang lalaki, meron po akong asawa na sa loob po ng 7 taon, but it doesn't mean that I am an expert on this subject. Hindi po ako eksperto sa subject na ito. Sa palagay ko po sa 7 taon, parang, anong tawag nito? Para bang nag-uumpisa pa lang kami, nasa honeymoon period pa lang. Iniintindi. Sabi nila, 3 to 5 years daw ang honeymoon period. But I think it's not done, no? Courtship never stop. Ang pangliligaw po ay hindi po tumitigil. Hanggang siguro sa katandaan, dapat siguro siyang mananatili. Sabi nga ng 1 Peter chapter 3 verse 7, sabi doon, husbands likewise dwelt with them with understanding, giving honor to the wife as to the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. Mga asawang lalaki, tandaan niyo po ng ating mga pananalangin minsan ay hindi dinidinig ng Diyos at nahihindered dahil po sa ating hindi pag-unawa sa ating mga asawa. Dapat nating maintindihan bilang asawang lalaki na ang pag-ibig natin sa ating asawa ay tulad ng ating pagmamahal sa ating sarili. Kung gaano natin minamahal natin sarili, tulad sa sinabi ng Biblia, pinapakain natin, tama po ba? Pinaarugaan natin. Ganon din po sana ang ating pagmamahal sa ating asawa. They are the weaker vessel, no? Hindi po sila basta partner lang, but they are more than that. Sinabi pa, it is a priority for husband to become a student of his wife, to know and understand her. Without that commitment to understanding his spouse, a husband is not capable of doing what comes next. What is that next? Honoring her. Kung hindi natin maintindihan ang ating mga asawa, hindi po madali na i-honor sila, hindi po madali na i-appreciate sila. Why? Because we don't understand them. At minsan panay tayo reklamo sa kanila, no?
I am to love my wife as Christ loves the church. Yun ang dapat nating tandaan bilang mga asawang lalaki. Dapat ko pong iparating sa inyo na may mga bagay po na dapat nating intindihin. In return po, wife also will love their husband or will give reverence, will honor their husbands. Yun po yung sinabi ng Biblia sa atin kanina na husband, love your wife. And in return, wife, show reverence to your husband. Now, naisali na yung mga asawa. Now, let's take a moment. Kung ikaw po ay asawang lalaki, take a moment. Do you understand your wife? And if you are a wife, my question is, do you show reverence to your husband? If you are single, now, my question is, naghahanap ka ba ng lalaki na mag-show ng reverence sa'yo? O basta lang naghahanap ka lang ng kapartner? This is a serious aspect in life. Do not engage in a relationship wherein you don't really know the person you want to marry kung single po kayo. Alamin niyo po, huwag po kayong padalos-dalos sa desisyon sa pag-aasawa. Always make sure, tingnan niyo mabuti ang relationship niya sa Panginoon first of all. Kung anong relationship niya sa Panginoon, kung maganda ang relationship niya sa Panginoon, probably maganda ang kanyang relationship para sa iyo. Yun po ang maging avenue natin, starting point natin sa pag-unawa sa Kanya. Mag-isip-isip po tayo at ibigay natin ang ating sarili sa Panginoon. Minsan pa po, nagbabalik ang inyong lingkod. Meron po mga katotohanan na gusto ko lang pong iparating sa inyo. Sinabi ko na po kanina, loving your wife is loving them as your body. In return, wife will also show reverence to their husband. Sa akin pong personal application, sinabi ko po, as a husband, it is my commitment to know and understand more my wife. Kasi po, the more I understand my wife, the more that I will understand my life. Because life will be meaningless kung halimbawa, gulong-gulo pa rin ang ating pamumuhay. Meron pong libro na sinulat, a book, yung sinasabi ng libro na, men are from Mars and women are from Venus. Ibig sabihin, woman and man are different. Hindi po sila magkapareho. Kasi kung magkapareho po siya, bakit kailangan pa ng lalaki ng babae? At bakit pa ang babae maghahanap ng lalaki? Kasi pareho na, di po ba? Sinasabi lang doon na may kaibahan tayo. At dahil nga may kaibahan tayo, kailangan natin ang bawat isa. Kasi, ganito lang yan kung lahat ng karakteristik ng lalaki o ng babae, kung ikaw ay lalaki ngayon, nasa sayo na, di bakit mo pa kailangan yung babae? Bakit ka pa mag-aasawa? Bakit ka pa maghahanap ng partner? Meron ka na palang karakteristik na gano'n. Meron ka na palang mga attitude na tulad ng isang babae. You don't need a woman, right? But because of the partnership's sake, naghahanap tayo. At meron tayong mga bagay na hindi natin alam na ang mga babae o ang mga asawa natin ang siyang naging katuwang natin sa mga bagay na ito. If everything you need for a woman is you already possessed, then why need a woman? That's the question. God designed woman for partnership and companionship that Christ may express His true love for the church. Ang pinaka-model po talaga, ang totoo nito ay ganito po. Bakit may pag-aasawa? So that Christ Himself can express His true love to the church. Makita natin kung ano ang true love ng church. Ang problema po kasi ngayon, nangyayari, people are just keeping a partnership for the sake of a relationship lang. Para meron lang ka-partner. No? It doesn't make sense. Para naman ito sa babae na, no? Kung babae ka, o kung may asawa ka, ang tanong ko, do you show reverence to your husband? Kung single ka, ito po, mahalaga ito. Huwag po kayong padalos-dalos sa relationship na yan. Because marriage relationship is designed for the people to understand Christ's love for the church. Kung ang motivation ng marriage na yan is just money, o di kaya sex, o di kaya companionship lang, then you miss the whole picture of true marriage. Kailangan niyo pong hanapin yung partner na nagmamahal sa Diyos, na mas mahal niya ang Diyos kaysa mahal ka niya. Bakit po? Kasi kung mas mahal niya ang Diyos, may takot yan sa Panginoon. No? At hindi ka niya iiwan. Kung ang kinatatakutan niya ay bahala na kung iwan mo siya, basta hindi lang siya iwan ng Panginoon, that's a good relationship. Yan yung hanapin mo na lalaki. But if you are looking for a man,
Single ka ngayon, dapat kong paalalahanan ka. Kung single ka ngayon at naghahanap ka ng kapartner, please seek that person who has reverence for God. May takot sa Diyos dahil hindi kanya iiwan. Hindi kanya sasaktan. Bakit? May takot siya sa Panginoon eh. Pero kung ang hanapin mong lalaki, yung may pera lang, o di kaya foreigner lang for the sake of security. No, the true assurance we have is in Christ Jesus. May binasa po ako kagabi na isang verse na binanggit niya, nasaktan po ako, sinabi niya, your maker is your husband. Bago pa man po tayo nag-asawa, Jesus Christ, the Lord and Savior, the Creator, is first your husband. Don't worry. Kung hindi ka pa nakahanap kayo ng husband, your first husband is Jesus Christ. At siya mismo ang kaya mag-provide sa iyo higit pa sa iniisip mo. Now, I want to challenge you. As the maker is our husband. No? Look at that in your verse. I'm not quite sure kung nandito pa yan. Pero pipilitin ko siyang makuha before this video ends. Nais ko iparating sa iyo that your maker is your husband. You don't have to worry about life. You don't have to worry. Ay, ano ba ito? Napag-iwanan na ako. Ganito na yung edad ko. Don't worry with your age. Ang kailangan mong isipin is that a person, yung person na yan ba, ay nagmamahal sa iyo ng tapat? Kilala ka ba niya? May takot ba yan sa Panginoon? Isa lang talaga ang motivation niya ng paghahanap ng kapartner. Kung mas natatakot siyang iwan siya ng Diyos kaysa iwan mo siya. Yun po ang pinaka-motivation dyan. Kasi, kung titingnan mo, maraming mga babae na ang kanilang mga puso ay nandoon na, no? Nandoon na sa man, hindi na sa Panginoon. Kung ang relationship na ito ay maghihiwalay mula sa relationship mo sa Panginoon, then be careful with that relationship. I am just warning you as your pastor. I'm just keep on reminding you about your relationship with that person. Please secure your relationship with God and the people na nagmamahal din sa iyo. Mahal ka ng Panginoon, don't worry. Para sa mga asawang lalaki, mahalin ang asawang babae. Para sa mga asawang babae, show reverence to your husband. Para sa mga singles naman ngayon, maghanap kayo ng kapartner na mas mahal niya ang Diyos kaysa mahal ka niya. No? Higit niyang minamahal ang Diyos kaysa ikaw. At sa ganung paraan, matatakot siyang iwan ka, matatakot siya nasaktan ka dahil mas mahal niya ang Diyos. At ayaw niya ring saktan ang ating Panginoon. Maraming salamat at magandang umaga.